Ryan! Sa dami ng pumasok na mga bagong brand sa Pilipinas na mura at magandang itsura, maraming nagsasabi na laos na ang Toyota. Actually, hindi lang sa Pilipinas. Marami din nagsasabi nito sa mga international articles. Yari na daw ang Toyota at iba pang mga legacy car makers sa mga new energy vehicle startups. Kasi kadalasan, boring sa design, mas wala pang features, tapos mahal pa. At ang pinakamalaking problema ng Toyota, hindi daw makasabay sa current technology ng mga new energy vehicles, yung mga EV at plug-in hybrids. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking tulad sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. At sasagutin na natin ang pinakamalaking tanong, laos na nga ba talaga ang Toyota? Siyempre, para mas buo ang kwento, short history muna tayo for context. At ang always umpisa ng lahat ng kwento tungkol sa history ng Toyota pagdating sa electrification, ang Toyota Prius ay ang unang mass-produced hybrid vehicle sa buong mundo na gawa ng Toyota. At kung curious ka, anong taon pa ito ginawa? 1997. Kaya medyo matagal na. Hashtag, alam mo ba, ang ibig sabihin ng Prius sa Latin ay first o original. Tapos, dinevelop daw ito ng Toyota bilang kotse para sa 21st century. At every generation nito, may nagagawa pa ang Toyota para i-improve ito generation after generation. Kaya walang makahabol sa kanila in terms of efficiency and reliability. At dahil dito, hawak ng Toyota ang pagiging pioneer pagdating sa electrification ng sasakyan. Tapos, pinanindigan pa nila yung pagiging pioneer sa technology pagdating sa alternative source of energy. Noong 2014, may breakthrough ulit ang Toyota. Naglabas sila ng Toyota Mirai. Ito yung gumagamit ng hydrogen as energy source. At Toyota uli ang nauna sa paglabas ng mass-produced fuel cell vehicle. Isipin mo yon, talagang environment friendly kasi para bang tubig ang gamit as energy source. Kasi base sa pag-aaral nila, hindi naman daw tunay na environment friendly ang mga EV. Ang malungkot nga lang, hindi pa ganun kahanda ang mundo pagdating sa infrastructure para sa hydrogen fuel cell. Kaya medyo nag-flop ito. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Itong dalawa, pagdating sa hybrid at technology, malamang nabalitaan mo ang Toyota bilang pioneer pagdating sa mga advancement ng technology sa kotse. Pagdating sa EV, parang wala kang nabalitaan tungkol sa Toyota, no? Actually, hindi lang siguro ganun sumikat na politika ang Toyota noon. At iba pa kasi ang technology noon at ngayon. Pero hashtag, alam mo ba, may ginawa pala ang Toyota na EV noong 1997. At ang unang EV ng Toyota ay Toyota RAV4 EV. Tapos, nagkaroon pa sila ng second generation na Toyota RAV4 EV with Tesla. Pero dahil sa difference ng direction ng Toyota at ng Tesla, naghiwalay rin sila. Kaya tumutok na lang ang Toyota sa fuel cell technology at sa pag-improve ng kanilang hybrid. Kaya kung iisipin mo, napag-aralan na rin pala nila to. May history at experience ang Toyota pagdating sa EV dati pa. Nung panahon ng pandemic at lockdown, nag-launch ang Toyota sa Pilipinas na mas affordable na Toyota Hybrid. At yun ang Corolla Cross Hybrid noong August 2020. At isa ako sa kumuha. Hindi pa ako content creator nun. Pero nagka-chance akong kausapin ang mga engineers ng Toyota sa Japan. Nung panahon pa lang na yun, tinanong ko na sila tungkol sa mga BEV at PHEV technology kung darating rin ba sa Pilipinas. Ang sagot nila sa akin, after studying the Philippine market, hindi pa naman daw handa ang Pilipinas para sa BEV at PHEV nung panahon na yon. At hindi yun ang ideal na kotse para sa atin sa Pilipinas. Alam mo naman ang mga Hapon, very logical at practical. Inaaral talaga nila. Fast forward ng konti, nagkaroon na ng push for electrified vehicles ang buong mundo.
Mismo nga dito sa atin sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng Evida Law noong 2022 kung saan napaboran ang mga electrified na mga sasakyan. Kaya ayun, isang araw pagkagising natin ang dami ng charging station at EVs na tumatakbo sa kalsada. Ang bilis, 'di ba? Nakakalito pa sa dami ng brands. Isip ng karamihan, huli na ang Toyota pagdating sa EV. Grabe na ang advancement ng China pagdating sa mga new energy vehicles. Punong-puno ng mga features, loaded ng tech, magandang itsura, sabay mura pa. By the way, para alam mo ano mga NEV o new energy vehicles, ito yung mga BEV at PHEV. Tapos, obsolete na daw ang mga Toyota hybrids. At hindi feasible ang hydrogen fuel cell na tinutukan ng Toyota. Pero si Toyota, hindi pa rin basta sumakay sa EV revolution kahit na malakas ang hype ng EV. Kasi, ang pananaw ng Toyota, hindi pwedeng EV lang ang platform ng lahat ng kotse para sa carbon neutrality. Para sa kanila, sa iba't ibang paraan dapat kaya ma-achieve ito. In short, ang gusto nila, may variety pa rin. Kasi, walang one size fits all. Paano kung hindi feasible ang EV para sa sitwasyon mo, 'di ba? Mobility for all nga ang isa sa mga tagline ng Toyota. Dapat multiple pathways for carbon neutrality. Pero, noong mga panahon na yon, down ang overall car sales sa buong mundo. Pero, may 55% increase ang mga EVs at dumami ang doubters ng Toyota. At nung pumasok ang 2023, napa-step down si Akio Toyoda bilang CEO ng Toyota. Sinisi niya kasi sarili niya na dahil daw sa kanya, kaya hindi nakasunod ang Toyota sa EV revolution. Kasi nga, dahil sa mga pinagdaanan at studies ng Toyota tungkol dito. At naniwala siya na baka kailangan daw ng younger leadership para sa mas modern na approach pagdating sa EV. At same year ng 2023, malamang nakita mo rin to sa mga billboards natin dito sa Pilipinas. May bago ng global #1 car manufacturer ng new energy vehicles ng 2023. Nako, iyakan na ang mga Toyota #1 fans. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Para sa buong taon ng 2023, ang benta ng BYD 3,024,417 or 3.02 million new energy vehicles, meaning mga plug-in at battery electric vehicles. At noong 2024, 4.27 NEV naman, 1.67 million na BEV plus 2.45 million na PHEV. Kaya #1 ang BYD bilang car manufacturer pagdating sa NEV. Ito na ang catch. Ang total na nabenta ng Toyota para sa full hybrid nila noong 2023, 3.4 million hybrids. At noong 2024, 4.39 million. Kung isipin mo, mas mataas pa sa total kumpara sa combined BEV at ng PHEV. Yung pala, hindi kasama ang hybrid ng Toyota kasi full hybrid. At hindi na siya considered as new energy vehicle kasi 1997 pa nga ito ginagamit. Old energy na kumbaga. Hindi rin siya full electric or plug-in. Pero mas marami pa rin yung benta. Eto, sorte na lang natin, meron naglabas sa YouTube. Kasi kung hindi, kwentong barbero na lang yung nakausap ko na engineer from Toyota na nagsabi na pinag-aralan talaga nila ang hybrids at EVs. Panoorin natin. Critical minerals. Toyota says there just won't be enough materials, like all that lithium from James's great video, in the middle of nowhere to meet the demand for EVs in the coming years. Doing this, Toyota says it can use the materials from 6 battery EVs to make 90 hybrids and have 37 times as much carbon reduction. Ang punto niya dito, sa limited resources ng paggawa ng battery, pinili ng Toyota gamitin na lang ito sa paggawa ng hybrid vehicles. Kasi daw, ang resources ng isang BEV can make more than 4 Toyota hybrids. At sa paraan na to, mas marami pa silang masisave na carbon emissions as a whole. Di ba nga, base sa mga discussions natin sa mga previous episodes, times 10 and above pa nga ang sizes ng battery ng PHEV at BEV kumpara sa usual full hybrids na ginagawa ng Toyota.
Tapos, nabalitaan mo ba yung tinatawag nilang EV graveyard sa China? Ito itsura nun. Ang sabi sa video na to, binibenta sila ng mga less than 300k pesos na second hand. Pero walang kumukuha. Kasi grabe ang tinalon ng EV pagdating sa technology na para bang no point na kumuha ng luma. Now, fields like this is where those cars go, priced at around 50,000 RMB, or about £5,500 from new, and boasting a range of about 180 kilometers, later improved. These cars have been superseded by significantly better models because China's EV market has undergone an incredible revolution since 2016. Kung titingnan mo, unknown brands pa yan. Ang daming sayang. What if Toyota ang naganyan dahil tumalon sila basta sa EV? Na-imagine mo ba gaano karami ang masasayang? Di ba, ang purpose nga ng paggawa nito ay pagiging environmental. At kung bentahan lang mismo ng EV ang usapan, eto, fun fact, alam mo ba anong country na ang may pinakamalapit na maging 100% electric? Norway. Halos 9 out of 10 vehicles na binibili sa kanila, full electric. Actually, ideal sample to kasi wala naman silang homegrown car brand. Walang bias. Ito ang top 5 best-selling cars sa Norway. Tapos, ito naman kung top 20. At yung dalawa na naka-bold lang ang hindi BEV sa kanila. Ikaw, ano sa tingin mo? Laos na nga ba talaga ang Toyota? Comment below. Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. Teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.